Ngayong gabi, tunghayan po natin ang kwento ng dalawang estudyanteng hindi man personal na naabutan ang bunga ng kanilang pagsisikap, nag-iwan naman ng mahalagang aral at inspirasyon sa pamilya at iba pang kabataan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang tagpong pinananabikan ng anak ni Jovelyn Millares na si Tamtam. Excited po siya dahil kahit po isang ribbon, excited po yan. Pero higit sa ribbon, medalya ang nakuha ni Tamtam. Sayang lang dahil tanging larawan niya na bitbit ng ina ang nasa seremonya. Si Tamtam kasi pumanaw sa sakit na lymphoma ilang araw bago ang kanyang recognition day sa Ginayangan, Quezon. Sabi ko sa kanya, baby, paano yun? Pag halimbawa ikaw ay hindi pa masyadong magaling, aatin ba si mami sa moving up? Sabi niya, yes ma'am, we will go there. Pinilit ko po doon with all the courage ang pumunta kasi yun po ay pinangako ko sa kanya. At wala roon ang masayahin at bibong si Tamtam. I still feel there for you. I still feel there for you. Marahil dinig hanggang langit ang pagbati ng ina at ng buong paaralan. Ang dami po niyang sulat sa akin talaga po. Na puro, I love you ma'am, 1,000 times. I love you, Mami Joby. Last minute na kanyang buhay po ay pinipilit po niyang tumingin po sa akin ng diretsyo. Lumuha po siya at nag-sign po siya sa akin ng heart sign na ganito. Malungkot po, pero kailangan ko pong ipagpatuloy. Bachelor of Science in Tourism Management, cum laude. Paano nga ba itutuloy ng isang magulang ang paglalakbay kung wala na ang nangangarap na buong buhay niyang iginapang na mapag-aral? Si Michael Alcoseba, cum laude graduate, pero ina't kapatid na rin lang ang tumanggap ng diploma. Matapos bawian ng buhay dahil sa sepsis, mahigit 2 linggo bago ang graduation. Bagamat wala na, naway maging inspirasyon pa rin sa marami si Michael na consistent honor student ayon sa Lapu-Lapu City College sa Cebu. Sa kabila ng pagiging working student at pagiging aktibo sa iba't ibang aktibidad sa paaralan. Lahat naman siguro may kanya-kanyang kwento ng paghihirap para magkadiploma. Sa mga mabibiyayaan ng pagkakataong maitawid ang pag-aaral, sana pakaingatan ang pribilehiyong ito na dalangin ng maraming mga magulang at lalo para sa inyong kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng game changer sa aviation industry ang Pinoy-made 2-in-1 sealant na gawa mula sa dagta ng Pili 3. Ang sustainable innovation umani na ng parangal internationally at may suporta na rin sa mga foreign investors. Tara, let's change the game with this Pili Seal. Pamilyar na tayo sa mga sealant na ginagamit sa tagas o pag may tulo sa bahay. Pero iba ang standard pag aircraft sealant na ang pinag-uusapan o yung mga ginagamit sa eroplano. At isang Pinoy ang nakaimbento ng award-winning sealant na mas ligtas at sustainable pa, nagawa sa waste product ng dagta ng Pili 3. Meet 25-year-old engineer Mark Kennedy Bantugon, isang licensed aeronautical engineer and the inventor of Pili Seal. Isang 2-in-1 product invention na pwedeng sealant at adhesive. Safe, sustainable at affordable. Nagawa mula sa waste product ng dagta ng Pili 3. Nag-stand out po yung pili kasi yung dagta po niya ay very sticky. Pag po dinispose po natin yung Pili Seal po, pwede pa rin po natin siyang gamitin as a safe fertilizer. Bukod sa safe and non-toxic, mas mura din ito ng 25% sa nearest competitor. Challenging the aviation industry.
Tubong, Batangas. Sanay na raw sa bukid si Mark bilang magsasaka ang kanyang ama. Tuwing bagyo po, yung pong bubong po namin ay lagi pong tumutulo. Pinapakain po kami ng bubble gum po. Tapos ginagamit po namin yun na pang patsa po dun sa mga butas po. Naka 84 formulations daw si Mark bago na perfect ang pili seal. Haluin lang natin. Unti-unti natin nakikita na nagiging sealant na. Yan. O, isang bloke na po siya, guys. Ang nagsimula bilang thesis ni Mark sa kolehiyo, nagwagi ng 35 international competitions. Kabilang ang James Dyson Award noong 2021, kung saan nagwagi siya ng 2 million cash prize. OCBC Sustainable Innovation Challenge sa Singapore nitong Nobyembre, na ang cash prize tumataginting na 6.5 million pesos. And recently, ang first win ng Pilipinas sa World Intellectual Property Organization Global Awards. Malapit na rin ma-commercialize ang produkto ni Mark after they sealed the deal on a $100 million investment agreement mula sa US foreign investors. Sana all! Pero bukod sa mga parangal, may mas malaking misyon pa si Mark. To give back to my local farming community. Kasi at the end of the day po, isa po sa mga magbe-benefit po ng paggawa ko po ng produktong ito po, especially po pag dinala ko po siya sa merkado po, ay ang ating pong mga farmers po. Kasi mabibigyan po natin sila ng panibagong streams of income. Mga kapuso, nakakatuwa na yung invention ni Mark ay na-awardan at nare-recognize internationally. At binago rin ito hindi lang ang isang industriya, kung hindi pati na rin ang buhay niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Out of this world ang mga atraksyong pwedeng ma-enjoy sa isang immersive theme park. Napapatok din sa mga mahilig mag-upload ng stories at reels. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Mel, may kaharian dito sa Tanawan City, Batangas na perfect weekend getaway ng magbabarkada at magpapamilya. Tara, samahan niyo kung pasyalan ang mga IG-worthy attraction sa loob ng kastilyo. Come one, come all sa kastilyong matatagpuan in a not so far away land. Dito yan sa Tanawan City, Batangas. Feel ang pagiging Prince of Princess for a day sa pinakamalaki at kauna-unahang immersive theme park sa bansa. Pang out of this world ang tema ng kanilang Castle Pop mula sa Astro Ballroom. Pati sa kanilang J-Express room na para kang nasa spaceship with matching pillar lights. Take a peek din sa kanilang thrill at chill rides. Ramdam naman ang retro vibe sa disco room. Habang pwedeng makiplunge sa Sea of Balls sa Rubber Ducky Room. Talagang perfect sa mga young and young at heart. First time ko lang po makarating at makakapunta sa ganitong lugar po eh. But wait, there's more! Dahil may paandar pang animation and attraction sa Castle Studio. Nariyan ang flooded zone. Hindi kayo namamalikmata, may baha rito sa Water District. Paglalarawan daw ng isang submerged city. Patunay pa nga rito ang nakalutang pangkotsing ito na palatandaan ng nagdaang unos. May infinite LED room din na merong optical illusion na kasama. Nakaka-wow, very amazing. At saka kumbaga yung mga nakikita namin dito, hindi pa nakikita sa ibang mga ganitong pasyalan. Nakakagulat po. Kasi po ngayon ko lang din po ito nakita eh. IG-worthy rin ang UFO laser room at projection area. Sa Crystal Ball Hall naman may bonus pang overlooking view ng Taal Volcano. Kamangha-mangha rin ang kanilang digital forest. Alright, Mel, kabilang pa sa mga magwe-welcome sa mga bibisita dito sa theme park, ang kanilang main character at mascot na si Jay na katabi ko sa ngayon. Hi, Jay! Bukas itong theme park, 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi kapag Thursday at Friday, at kapag weekend naman, 11:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi. Mel, happy weekend! Happy weekend! Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pinangunahan ni Heart Evangelista ang kanyang first ever Senate Spouses Meeting as a wife of a Senate President.
Ibinahagi ni Hart ang ilang ganap sa kanilang meeting sa kanyang social media account na dinaluhan din ng kapwa-aktres at Mrs. ni Senador Robin Padilla na si Mariel Padilla. Ayon kay Hart, nagpapasalamat siya sa warm welcome na natanggap niya mula sa kanyang fellow Senate spouses. Excited na rin ang aktres sa kanyang trabaho kasama ang iba pang asawa ng mga senador.